Parang bangungot lang ang lahat ng ito. Bakit mo nasabi yan? Tanong ni Jared. Dahil yung taong akala kong kakampi ko, kasabi pala nila. Saad ko at sinuntok ko ang mesa sa galit. Ken, saad ni Jaisel. Niloko niya ako. Naluha akong saad dahil sa sobrang galit at dismiyado ko kay Alona. Akalain niyo, isa pala siya sa mga sindikato. Yung babaeng pilit na lumalapit sa'yo kanina? Tanong ni Jared sa akin. Natango lang ang sinagot ko. Sa loob ng 6 na buwan kong paninilbihan sa gusaling yun, ni minsan hindi ko siya nakitang pumasok doon. Maliban lang nung kasama mo siya at nag-iimbestiga kayo. Kwento ni Jared sa akin. Sino ba ang babaeng tinutukoy niyo? Tanong ni Rosana sa amin. Si Lieutenant Alona Montalban. Sagot ko na nakita kong napaisip siya. Hindi ko kilala ang babaeng yan. At wala akong natatanda ang pangalan na yan nung kasama pa ako sa grupo ni Eduardo. Hindi ba kaya mama, baguhan pa lang siya? At nung tumiwalag ka na, doon lang siya sumali sa kanila? Tanong ni Jaisel. Hindi. Lahat ng taong kasama sa grupo noon at ngayon, kilala ko. Dahil may tao akong nag-iispiya sa loob. Paano namang hindi nakuha ng ispiya mo ang babaeng ito, mama? Tanong ni Jared. Yun nga ang pinag-iisipan ko eh. Sagot ni Rosana. Mahiwaga ang babaeng ito. Baka hindi Alona Montalban ang totoong pangalan niya. Saad ni Jaisel. Baka. Sagot naman ni Rosana. Ang pagkakaalam ko, kilalang kilala siya ni Chief Minerva Mangubat. Minerva? Sambit bigla ni Rosana. Bakit po? Gulat kong tanong sa kanya. Minerva ba ka mo? Tanong niya. Oo, bakit po? Kilala mo siya? Magpahinga ka na akin, pati na rin kayo. Saad bigla ni Rosana sa amin. Po? Mama, saad ng dalawa sa kanya. Magpahinga na kayo, malalim na ang gabi. At kailangan nyo nang ipahinga ang katawan nyo. Saad na lang ni Rosana sa amin, sabay alis niya sa infirmary. Ano kayang nangyari doon? Tanong bigla ni Jared. Tapos na ako sa'yo, Kenneth. Jared, dalhin niyo na siya sa cabin niyo para makapagpahinga na rin siya. Bakit hindi ikaw ang magdala sa kanya? Saad ni Jared sa kanya. Nahinawakan naman ni Jaisel ang tenga niya at inangat ito. Aray! Masakit! Sigaw ni Jared na natawa lang ako sa kanila. Susunod ka o hindi? Naagad namang tumango si Jared kaya binitawan na siya ni Jaisel. Tara na Ken, baka hindi ako makapagpigil. Saad ni Jared na agad niyang tinakpan ang tenga niya. Nung tangkang hawakan uli ni Jaisel yun. Aalis na! Sigaw ni Jared kaya tinulungan niya akong tumayo at lumabas ng infirmary. Tignan mo ang ginawa mo, loko ka? Hindi ko kasalanan yun Hindi daw. Kung sinabihan mo lang sana ako, nasusulong ka pala dun sa gusaling yun, hindi na sana ganyan ang kondisyon mo. Tapos na yun. Narito na tayo at ligtas na ako. Sira, mas lalo mo lang pinalala ang sitwasyon natin. Hoy, magpahinga kayo Kung ako makarinig ng kung anong gulo sa cabin nyo, pag-uumpogin ko yung mga ulo nyo. Sigaw bigla ni Jaisel sa amin. Opo ate. Sagot naming pareho ni Jared na nagulat siya sa sinabi namin. Ate, ang tangi na sambit ni Jaisel. Hinatid ni Eduardo si Alona sa kotse niya na nakaparada sa likod ng gusali. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Tatawagan na lang kita kung kakailanganin kita. Sige, sagot ni Alona at pinaandar niya na ang kotse. Alona, tawag ni Eduardo. Oh, tandaan mo kung sino ang target mo. Paalala ni Eduardo sa kanya.
Alam ko. Good. Sigurado ka bang walang alam ang kapatid mo tungkol sa akin? Tanong ni Alona sa kanya. Hindi alam ni Minerva na isa ka sa mga tauhan ko, kaya wag kang mag-alala. Pasiguro ni Eduardo sa kanya. Paano ko magsalita si Ken tungkol sa akin? Pwes, pangalawa na siya sa target mo. Sagot ni Eduardo, na tinignan siya ni Alona. Huwag mo sabihing lumalambot ka na. Tanong ni Eduardo sa kanya. Kahit kailan hindi mangyayari yun. Seryosong sagot ni Alona sa kanya. Tandaan mo, Alona, isa lang ang rason kung bakit ka nandito at kung ano ka. Huwag mo nang ipaalala sa akin yan. Dahil simula sa unang araw hanggang ngayon, natatandaan ko pa rin kung sino ang target ko. Good, mag-ingat ka sa biyahe. Umalis na si Alona at nakasalubong pa niya ang mga sasakyan ng pulis at 3 bomberong rumusponde sa nangyari sa gusali. Like always, huli palagi ang mga ito. Saan ni Alona na natawa pa siya. Huminto si Alona sa harap ng parking lot nung pula ang ilaw nito at kinuha niya ang phone niya at hinanap ang name ni Ken. Barbie. Ay, napabuntong hininga na lamang siya at pinatakbo ng kotse nung nag-green na ang ilaw. Sir, nandito na ang mga pulis. Balita ng tauhan ni Eduardo. Kayo na ang bahala sa kanila. Aalis na ako pa uwi sa mansyon. Sige po sir, kami na po ang bahala rito. At umalis na rin siya sa kayang sasakyan niya paalis ng gusali. Magpahinga ka na. Kailangan mo yan. Saad ni Jared sa akin. Alam ko. At dahan-dahan na akong umiga sa kama. Loko ka talaga. Hinis niyang saad sa akin. Natumawa lang ako ng mahina sa inasal niya. Gagawag kang tumawa. Galit niyang saad sa akin. Sorry, hindi ko kasi alam na ganun ka pala ka-concern sa akin. Biro ko sa kanya na binato niya ako ng unan. Matulog ka na nga. Namuli akong natawa ng mahina sa kanya. Diyan ka na muna, babalik lang ako. Paalam niya. Sige. At lumabas na siya ng kabina. Alona, sino ka nga ba talaga? Tanong ko sa sarili ko. At naalala ko ang sinabi ni Jared na tumawag si Daddy kanina. Kaya kinuha ko ang phone ko at tinignan ko ito. May 10 missed calls ako sa kanya. Pero naalala ko ang sinabi ni Rosana sa akin na huwag siyang tawagan. Kaya nilagay ko na lang to sa tabi ng unan. Humabol na ang pagod sa katawan ko at nararamdaman ko na ang stress at sakit dahil sa ginawa namin kanina ni Johnny. Kaya nung papikit na sana ako, biglang nag-vibrate naman ang phone ko. Kaya agad ko tong kinuha at tinignan ko kung sino. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba o hindi. Kaya tumingin ako sa pintuan at muli kong tinignan ang phone ko. Bahala na, saad ko sa sarili ko at pinindot ko ang answer button pero hindi ako nagsalita. Barbie, saad niya nung sinagot ko ito. Alam kong nakikinig ka dahil naririnig ko ang hininga mo. Nakakatawa no? Patuloy niya. Hindi mo dapat malaman ang tungkol rito pero ito yung isa sa mga sitwasyon na hindi mo maiiwasan. Na isa kang maruming pulis? Tanong ko na tumawa siya. Oh jeez, why being so dramatic, Barbie? Come on, may pinagsamahan tayo, hindi ba? Yeah, sa kama. Pero hindi dahilan yun para traidorin mo ko. Sagot ko na bigla siyang natahimik. You're being dramatic. May isang tanong lang ako sa'yo. Ano yun? Sino ka ba talaga? Tanong ko na natahimik siya sandali. Alona, your lover. Sarkastikong sagot niya. I'm not playing around. Who the hell are you? Tumawa siya ng mahina.
I am your lover, Kenneth. Seryoso ako. And so am I, lover. Sabay tawa niya. At maya-maya lang tumahimik uli siya. Oh, bakit tumahimik ka bigla? Don't you miss me, lover? Tanong niya. Wala akong oras para makipagbiruan sa'yo. Saad ko, sabay pindot ko ng end call. Muling nag-vibrate ang phone ko at muli kong nakita na si Alona ang tumatawag. Pinindot ko na ang cancel. At nilagay ko muli ang phone ko sa tabi ng unan at tumalikod ako sa kaliwa ko, patalikod sa phone ko. Muli itong nag-vibrate ng ilang beses pa. Kaya sa inis ko, sinagot ko ito. Wag mo na ako. You listen good boy. Seryosong saad niya sa linya. Kaya natahimik na lang ako. Hindi ako yung tipong pasensyosyong tao. Kilala mo ang ugali ko. Don't worry, Barbie. Time will come na tatama din ang bala ng baril ko sa ulo mo. That I can assure you. Banta niya. Ganun ba? Don't forget I can do that as well. Balik ko sa kanya. We'll see kung sino makauna sa ating dalawa. Don't get too comfortable, Lieutenant Montalbana. You'll never know tomorrow or the next day. Nakadikit na ang baril ng baril ko sa ulo mo. Saad ko sa kanya. I can't wait. Alam mo kung saan ako hahanapin. Inspector Reyes. Yeah, don't worry. Hindi kita papatayin. Hustisya para kay Johnny ang mananaig dito. Yung agent ng NBI na tumulong sa'yo sa gusali? He was dirty as well, my boy. Kaya don't be sure na yung listahang nakuha mo makakatulong sa'yo. Saad niya na kinagulat ko. Pero hindi ako nagpahalata sa kanya. Yeah, I'll see you soon, lover. At binaba niya na ang tawag. Shit, paano niya nalaman ang tungkol sa listahan? Tanong ko agad sa sarili ko. Narinig ko ang ingay ng doorknob, kaya agad kong sinuot sa ilalim ng unan ko ang phone ko at nagkunwaring natutulog. Ang luha ko tulog na pala. Dinig kong saad ni Jared at narinig kong bumukas ang pintuan ng banyo at sumara ito, kaya dahan-dahan kong binuka ang mata ko. Kinuha ko ang phone sa ilalim ng unan. Alona, mahinang sambit ko nung tinignan ko ang pangalan niya sa screen ng phone ko. Ginising ako ni Jared. Nakita ko na mag-alas 9 na pala ng umaga. Gising na, kakain na tayo. Saad niya sa akin. Kaya tinulungan niya akong bumangon at naglakad kami papunta sa mess hall. Nakita ko na nagluluto si Lola Aida at nasa mesa na sila Lolo at Jaisel. Good morning, Lo. Bati ko sa kanya. Oh, Kens, maupo na kayo. Saad ni Lolo sa amin ni Jared na natawa lang si Jaisel. Kens. Naghain na ng pagkain si Lola Aida para sa amin ni Jared at nilagay niya to sa mesa. Kumain na kayo. Ano to? Tanong ni Jared. Kumain ka na lang. Saad ko sa kanya. Kamusta ka na, Apo? Tanong ni Lola Aida sa akin. Medyo okay na po ako, Lola. Sabay palo ng sandok niya sa ulo ko. Aida! Sigaw ni Lolo sa kanya na tumawa lang sila Jared at si Jaisel. Isa ka pa! Sabay palo din ni Lola sa ulo ni Jared. Wala naman akong sinabi Bulalas niya. Kinuwento sa akin ni Dino ang ginawa mo. Saad ni Lola sa kanya na muli niyang tinaas ang sandok niya para paluin kami. Sige Lola, paluin mo yung dalawang yan. Saad ni Jaisel. Aida, tama na yan. Saad ni Lolo sa kanya, kaya bumalik na lang siya sa kusina. Ikaw naman Jaisel, huwag mong bigyan ng encouragement ang lola mo. Saad ni Lolo sa kanya. They deserve to be hit, Lolo Rudy Malditang sagot ni Jaisel na tinignan namin siya ng masama ni Jaren. What? Problem? Tanong niya sa amin. Nanayuko na lang namin ang mga ulo namin
at tinuloy na ang pagkain. Good morning! Bati ni Mang Sonny sa amin na tumangulang kami ni Jared. Sonny, halika, kain tayo. Yaya ni Lolo sa kanya. Sige, nagugutom na rin ako eh. Saad ni Mang Sonny at tumabi na siya sa akin. Kamusta ka na, Ken? Okay na po ako. Salamat sa mabait kong kapatid. Sabay tingin ko kay Jaisal. Narinig kong galing sa kanya. Sabi ko sa'yo magaling manggamot yan si Jaisal eh. Sagot ni Mang Sonny at nilagyan na siya ng pagkain ni Lola. Oh, Aling Aida, bakit ikaw ang nagluluto? Nasaan ang cook? Takang tanong ni Mang Sonny. Gusto ko kasing magsilbi sa mga apo ko, kaya ako na munang magluluto. Saad ni Lola. Okay. Ang sinagot ni Mang Sonny at kumain na rin siya. Saan ba ang punta ng barkong to, Sonny? Tanong ni Lola sa kanya. Pasensya na po, Aling Aida. Hindi ko po pwedeng sabihin kung saan. Sino naman at kanino naman sasabihin kung saan to papunta? Kung sasabihin mo sa akin ang destinasyon natin. Nanatawa lang si Mang Sonny. Hindi po sa ganon, Aling Aida. Wala pa kasing sinabi si Rosana kung saan tayo pupunta. Aida naman, pasensya ka na sa kanya, Sonny. Wala yun, Mang Rudy. Ang tanging sagot ni Lola Aida. Paano pala kung maubusan tayo ng supplies? Tanong ni Lolo. Wala akong problema sa parating yan. Mamayang tanghali, may darating ng bangka para magdala ng supplies sa atin. Hindi tayo dadaong? Hindi po, Manang. Utos po kasi ni Rosana para makaiwas na rin sa radar ni Eduardo. Sagot ni Mang Sonny. Mabuti yan. Alam kong marami na rin mga tauhan ni Eduardo ang nakakalat ngayon. Sagot naman ni Lolo. Yun nga po ang iniisip ni Rosana, kaya nag-iingat lang siya. Sagot naman ni Mang Sonny, kaya nakaisip ako ng paraan. Tapos na ako, babalik na ako sa kwarto. Paalam ko sa kanila. Hoy, Kenneth, ubusin mo ang pagkain mo. Saad ni Lola sa akin. Hindi po la, busog na po ako eh. Paalam ko. O sige po, magpahinga ka na. Saad ni Lolo Rudy sa akin. Pagkatapos ng paalam sa kanila, naglakad na ako pabalik sa cabin namin ni Jared. At tumingin ako sa orasan. Mag-aalas 10 na. Kaya binilisan ko ang paglakad ko pabalik sa cabin namin. Pagdating ko, pumasok agad ako sa banyo at naghilamos ng muka. Kung kikilos ako, kailangan kong gawin na ngayon. Saad ko sa aking sarili. Paglabas ko ng banyo, nagpalit agad ako ng damit. Sinuot ko ang damit na ibinigay ni Jared sa akin at lihim akong pumunta sa infirmary para kunin ang bulletproof vest ko roon. Good, nandito pa pala. Saad ko nung nakita ko to sa gilid ng cabinet. Alam kong hindi nila to ginalaw dahil nandito pa yung 45 na nilagay ko sa likod nito. Pati na rin ang mga magazine sa gilid. Isinuksok ko sa gilid ko ang 45 at nilagay ko sa bulsa ang 3 magazine bago ko lumabas ng infirmary at bumalik na sa cabin namin. Sakto lang na nilagay ko sa ilalim ng una ng 45 at magazine nung pumasok sa cabin si Jared. At hinimas-himas pa niya ang tiyan niya. Ang sarap palang magluto ni Aling Aida. Saad niya. Masarap talaga magluto si Lola Aida. Saad ko sa kanya na umiling lang siya at tinuro ako. Anong ginawa mo? Tanong niya nung humiga siya sa tabing kama. Wala, bakit? Wala daw, parang nagulat ka nung pumasok ako eh. Wala no, nagulat lang ako sa mukha mo. Gago, kung may binabalak ka, wag mo nang ituloy. Dahil sa kondisyon mong yan, hindi ka pwedeng lumangoy. Tingnan lang natin kung makakalangoy ka sa sobrang layo natin sa lupa. Wala nga akong binabalak. Kita mo naman ang sitwasyon ko. Dapat lang. Sigaw niya sa akin. Sabay bangon niya at naglakad na papunta sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong ko. Kakausapin ko lang si Mama.
Baka may gusto ka, may oras pa para makabili ang mga tauhan niya na magdadala ng supplies dito mamaya. Wala akong kailangan. Dito ka lang at magpahinga ka, Kenneth. Salamat, Kenneth. Sagot ko sa kanya na sumimangot naman ang mukha niya. At narinig ko na lang na nagmumuratong lumabas ng cabin at sinara ang pinto. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Alona, mahina akong saad. Bumalik ako sa kama. Kinuha ang maliit na bag na gamit ko kagabi at nilagay ko sa loob ang 45 at ang magazine na nakuha ko. Lumabas ako at naglakad-lakad sa harap ng baro para tignan kung nasaan nakatayo ang mga taong nagbabantay nito. Nakita ko ang isa sa taas at dalawa sa harapan nito. Pumunta ako sa likod at nakita ko na may isa sa kanan at isa sa kaliwa ng deck at may isa pang nagbabantay sa dulo. At hinitian pa nila ako nung tumingin sila sa akin. Nag-eehersisyo lang. Saad ko sa kanila. Walang problema, sir. Sagot ng isa. Nung naglakad-lakad ako. At tinignan ko rin ang paligid kung nasaan ang CCTV nila. At nung nakuha ko na ang impormasyong kailangan ko, bumalik na ako sa cabin at naghintay sa pagdating ng bangka. Nagkukunwari akong natutulog nung pumasok sa cabin si Jared at kasama niya si Jaisel. Natutulog eh. Narinig kong saad ni Jared. Sayang, sige wag mo nang gisingin. Sabihin ko na lang kay Lolo Rudy na natutulog siya. Saad ni Jaisel. Tara na nga, huwag na nating istorbohin yan. Saad ni Jared. Sige. At narinig kong sumara ang pinto. Nakiramdam muna ako bago ako bumangon. At maya-maya lang, may narinig akong ingay sa labas ng barko. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Nakita ko ang paparating na bangka. Nagkukunwari akong bagong gising na lumabas ako para tignan ang nangyayari sa labas. Ken, tawag sa akin ni Mang Sonny nung nakita niya akong naglalakad sa labas. Mang Sonny, nakapagpahinga ka ba ng maayos? Opo, nasan po sila Jared at Jaisel? Umalis kasama ang lola at lola mo. Ho? Saan po sila nagpunta? May kukunin lang daw sila. Huwag ka mag-alala, ligtas naman sila. Ganun po ba? Tanong ko. At pansin kong wala ngayong helicopter sa helipad. Kamusta po rito? Tanong ko. Okay naman. Eto, dumating na yung supplies. At maya-maya lang ay aalis na tayo sa lokasyon na ito. Dumungaw ako sa gilid ng barko. At nakita ko ang mga taong nagdidiskarga sa mga kahon packet sa hagdanan. Sige po Mang Sonny, maglalakad-lakad lang po ako para mag-exercise. Sige, mabuti yan. Sagot niya sa akin. At naglakad na ako papunta sa likuran ng barko. At napansin ko na walang nagbabantay doon. Tama to. Saad ko. Kaya agad akong bumalik sa kabina at kinuha ang maliit na bag na itinago ko sa ilalim ng kama. Muli akong lumabas sa likuran at walang tao. Siguro tumulong sa pagdiskarga ng mga kahon at tinignan ko kung nasaan nakatuon ang CCTV. Kaya nakakuha ko ng pagkakataon para makatakas ngayon. Pumunta ako sa dulo ng barko at may nakita akong 2 lubid. Kaya ginamit ko to para bumaba sa gilid ng barko. Dala ang maliit na bag sa likuran ko at nung nasa tubig na ako, huminga ako ng malalim bago ako nagdive. Lumangoy ako paitaas, papunta sa gilid ng bangka at nakiramdam sa mga yapak na mga paa sa ibabaw nito. Ilang kahon na lang ba? Narinig kong tanong ng isa. 2 na lang. Sagot ng kausap niya. Pagkatapos ng load na to, aalis na tayo. Saad ng parang leader nila, kaya kalahating mukha ko lang ang pinalabas ko sa tubig para makahinga ko. At tinali ko ang lubid sa gilid ng bangka at naghintay ako. Pakalipas ang ilang sandali. Sige, tawagan niyo lang kami kung may kailangan pa kayo. Narinig kong saad ng leader nila. Sige, makakaasa kayo. Narinig kong sigaw ni Mang Sonny.
Tara na! Sigaw nung leader at umandar na yung bangka. Habang narinig ko na ring umandar ang propeller ng barko. Sige! Sigaw ng leader at nagsisimula na umabante ang bangka. Here we go! Saad ko sa aking sarili. At lumubog na ako sa ilalim habang nakakapit ako sa lubid na tinali ko sa gilid ng bangka. Mahaba ang lubid na ito, kaya nakakakuha ko ng tamang distansya sa bangka para hindi nila ako mapansin. Makalipas ang ilang minuto, nakita ko na ang pantalan na dadaungan nila, kaya bumitaw na ako sa lubid. At hinayaan ko na munang lumayo ang bangka bago ako lumangoy patungo sa lupa. Nasa tabing dagat na ako nang bigla akong bumagsak sa pagod at sa hapdi sa sugat ko. Maya-maya lang ibumangon na ako at nagsimulang maglakad. Narating ko ang kalye at tumara ako ng tricycle. Nagpahatid ako sa bayan. Manong, anong lugar po ba ito? Tanong ko sa driver na nagtaka siya. Nasa Binyan tayo. Sa Laguna? Gulat kong tanong sa kanya na lalo lang nagtaka sa akin ng driver. Bakit basa ka? Nag-swimming kasi ako. Saad ko sa kanya na tinignan lang niya ako at binalik na ang atensyon sa pagmamaneho sa tricycle. Pagdating ko ng bayan, bumili ako ng bagong damit gamit ang credit card ko at bumili ako ng ticket ng bus pabalik ng Pasay. Nagtaksi ako papunta sa apartment ni Alona at pinahinto ko to sa isang kanto mula sa apartment niya. Salamat Manong, saad ko sa driver at umalis na ito. Tinignan ko ang oras. Mag-aalas 5 na ng hapon. Bumili na rin ako ng mumurahing phone kanina bago ako sumakay ng bus papuntang Pasay at tinawagan ko si Alona. Ilang beses pa tong nagring bago niya to sinagot. Alona. Oh, napatawag ka ata? Tanong niya agad sa akin nung nabosesan niya ako. Namimiss na kasi kita. Oh, is my lover boy misses me? Pilyang tanong niya sa akin. Alam mong kailangan mong managot sa batas, right? Tanong ko sa kanya. Oh, come on Barbie. Don't be a hero. Hindi naman sa pagiging hero ang gagawin ko. Nararapat lang na makulong ka. Such a hero. Well, anong gagawin mo? Huhulihin mo ako? Tanong niya na narinig kong tumatawa siya ng mahina. Yun na nga ang gagawin ko. Well, alam mo na kung saan ako hahanapin. Nasa apartment lang ako, Mr. Policeman. Parang bata siya nung sinabi niya to sa akin. Magsaya ka ngayon. Tingnan lang natin kung ganyan pa rin ba magiging reaksyon mo. Kung nakakalaboso ka na. Saad ko sa kanya, sabay patay ko ng phone. Kinuha ko ang baril ko sa bag at ang 3 magasin nito. Nilagay ko to sa likuran ko at tumawid ako papunta sa apartment niya. Huminto muna ako at nagmasid sa paligid. At nung natiyak kong walang nagbabantay, dumiretso ko sa likod. Kahit na ilang beses pa lang ako nakapunta rito, alam kong may daanan to sa likuran. Kaya doon ako nagpunta at nakita ko ang bintana ng kwarto niya. Bukas ito, kaya ito ang tansya kong makakapasok sa loob. Kinuha ko yung binili kong epinephrine o adrenaline kanina sa pharmacy at in-inject ko ito. Maganda ka, Alona. Saad ko sa aking sarili at dahan-dahan akong umakyat sa pader papunta sa bintana. Akin ka ngayon. Saad ko sa aking sarili